Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 2 ng Makiling na kung saan ay manganganak na nga itong si Chris at tinatawag nga niya itong si Jerry, minamadali niya, sabi niya walang niya ka talaga Jerry, kapag nanganak ako dito hiwalayin talaga kita, humanda ka sa pagbalik ko. Nahiga na lang siya at sobrang sakit na nga talaga ng tiyan niya, manganganak na siya. Ito namang si Kuya Jerry talagang humahangos, tinatawag si Amira dahil manganganak na raw si Ate Chris niya. Sabi naman ni Amira, naku po Kuya Jerry, dapat po tinawag niyo po si Lola Ising. Siya po yung kamadrona dito, siya po maalam dito, ako nagagamot lang. Sabi naman ni Alex, mabuti po Kuya Jerry, pumunta na po kami ni Amira dun sa bahay niyo. Pagkatapos sunduin niyo po si Lola Ising, nandoon na siya sa may ilog para may kasama na po doon si Ate Chris. Okay, sige, mabuti pa nga. Pinuntahan na nga ni Kuya Jerry at dali-dali na nga silang umalis. Ngayon, pinahinto muna ni Amira si Alex sa pagmamaneho. Sabi niya, magdamit ka nga muna at baka makita ka ng mga tao. O sige, tara na, adya. Ngayon, takbo na. Ito namang si Chris, nakakatawa talaga tong role dito ni Rupa May. Kinto komedyante talaga, matatawa ka. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa dumating na nga tong sina Alex saka si Amira at nagmamadali na nga silang bumaba para makapasok nga sa bahay. Ngayon ang dami mga isyoso, talagang mga marites syempre probinsya yan, talagang mga kaganapan dyan, may marinig lang na sigaw talagang isyoso na. Sabi naman ni Chris, masyado ka pang bata, hindi naman ikaw si lola mo para magpaanak sa akin, baka kumapaano pa ako pati ng anak ko. Sabi naman ni Amira, maalam din ho ako Ate Chris, nanonood ako kapag nagpapaanak po si Lola Ising. Kami po muna tumuloy dito habang papunta pa lang siya, sinundo po siya ni Kuya Jerry. Sige na, Alex, pakisarado nga yung kortina kasi maraming nanonood sa atin kasi nga ang daming ng tao. Inutusan niya muna. At ngayon, pinakuha niya rin ng kumot saka ng mainit na tubig para maghanda kasi nga, sabi nga ni Chris, manganganak ng araw talaga siya. Talagang pumutok na yung panubigan niya. Talagang natataranta na siya, sobrang ingay diba? Unang pagbubuntis niya to kaya hindi siya sanay, sobrang sakit na raw. Nung dumating nga si Kuya Jerry, galit na nga siya. Kasi nga sabi niya, kapag may nangyari talaga sa amin ng anak mo, hiwalay na talaga kita. Tapos sabi niya, pero tapat niya kay Amira, kinakabahan ako, sabi ni Amira. Ate Chris, huwag ka namang kabahan. Ito naman magiging okay din ang lahat. Lalaban tayo. Tingal lang ng malalim Tapos yung mga martes sa labas, sabi nila, ay naku, manang-mani ang kay Lola Ising. Nilahay sila ng mga manggagamot Si Amira pa, lahat na nga ng mga nagpapagamot sa kanya rito sa barangay natin, napagaling niya. Iwala lang ako kay Amira, mahusay yan. Kahit na wala siyang alam sa pagpapaanak, magtatagumpay din yan. Tinan mo, mga isyoso talaga Tapos sinilip ni Amira, sabi niya, ate, lumalabas na yung ulo. Malapit na lumabas, sige, bigyan mo ko ng malakas na ere pa. Sige na, bigay mo na to ate, huwag kang kabahan. Sabi ni Alex huwag ko yung sumigaw ng malakas. Sabi ni Chris paano ako hindi sisigaw ng malakas, sobrang sakit. Kumakanta sila, pinapalakas sila loob ni Chris. Sabi nila, lalabas na yan, may kita na namin si baby, kumakanta talaga sila syempre nga comedy nga talaga dahil nga si Rupa May nga gumanap. Sabi niya, todo na to, go, loko-loko talaga comedy yung expression ng mukha talagang matatawa ka talaga Pero mo mga anak na nga lang, nagpapatawa pa Tapos talagang napairi siya ng malakas dito, talagang nanghina siya, successful, talagang nailabas yung bata. Syempre yung mga martes sa labas talagang nagtuwaan kasi narinig nila tapos na, success. Ngayon napatanong si Chris, sabi niya, ba't hindi umiiyak yung baby ko? Naalala ni Amira, payo sa kanya ng lola niya, kapag hindi raw umiiyak ang bata, itapat daw sa kanyang braso yung pinakadibdib nito. Pagkatapos, hawak-hawakan yung pinakalikod. Ngayon, ginawa nga ni Amira hanggang sa umiyak yung baby. Diba? Nung nagkamala yung baby, umiyak. So, nagpasalamat ng todo itong si Chris. Sabi niya, Amira, maraming salamat Kundi dahil sa'yo, baka napaano na kami na anak ko. O di bang ipangalan ko yung anak ko sa pangalan mo, Amira din? Oo naman ate, maraming salamat. Basta, kukunin ko kayong ninong at ninang nito sabi. Salamat. Napayak na lamang si Amira kasi successful yung panganganak niya At eto, proud na proud sa kanya si Lola Ising. Sabi niya,
proud na proud ako sa iyo, Apo, kasi ito yung unang beses na nag-anak ka. Sa wakas nagawa mo na rin. At sa wakas, talagang tinandaan mo yung mga aral ko na ibinigay sa iyo. Hindi talaga ako makapaniwala, Lola, kasi nakapanganak ako ng tao ngayong araw na to. Ay nako, kakaiba talaga tong araw na to. Talagang napaka-special. Kaya kinakailangan talaga magdiwang tayo. Ngayon, ito yung mga alipores ni Kapitan. Itong mga alin na talagang kinakalaban si Dr. Kwakwak, animo ang tawag kay kay Amira. Mas mabisa raw na gamot to, mas mura pa. Kesa naman daw yung mga manggagamot, di ba? Na hindi naman daw kapani-paniwala, nag-aastang doktor. Sabi nung kapitbahay nila, Amira, pasensya na kayo dyan sa asal niya ni kinakalaban kayo Nagbebenta sila ng mga gamot dahil wala raw silang tiwala sa inyo. Sabi naman ni Amira, ate, okay lang naman nung sa akin yun. Mas maigi naman po yung marami silang alternatibo. Kasi hindi naman pwede silang pagtiwala sa mga manggagamot din na kagaya ko, diba? Hindi ko naman sila mapipilit. Ngayon nakita ni Amira na yung kapitbahay nila manipis na yung gamit na tsinelas. Naalala niya, niregaluhan siya ng tatay niya ng tsinelas bago. Kaya nangyari, yung tsinelas na suot niya, ibinigay niya doon sa kapitbahay niya. Sabi niya, ate, manipis na ho yung tsinelas niyo Hindi, okay lang. Gusto niyo po pagpalitin natin. Ito ho, bago itong tsinelas ko. Sige na ho, pagpalitin na ho natin, sa inyo na ho ito. Alam niyo po ba, nung nabubuhay pa ho yung asawa niyo, nagpunta ho sa amin nung nakaraan. Nagbigay ho ng sardina, saka ho bigas. Kaya po meron po kaming nakain nung araw na yun. Simula ho nung namatay po yung mister nyo, nangako ho ko sa sarili ko na aalagaan ko po yung naiwan niyang pamilya, kayo ho. Kaya sa inyo na po yung tsinelas. Okay na ho ako dito, palit na lang ho tayo. Talagang napakabuti talagang tao na ito ni Amira. Dahil nga sa mga nabanggit niya, napaluha na lamang yung ali. Kaya kumbaga, lumambot yung puso niya kay Amira. Ito na yung way para hindi na siya kumalaban pa kay Amira sa pagtinda ng mga gamot. Ngayon sabi ni Lola Ising, pinagmamalaki ko talaga ang apo ko kasi hindi ko alam kung ano ba ginawa namin ng tatay mo, ng mga magulang mo, at naging mabuti kang tao. Sabi naman ni Amira, mabuti ho kasing tao yung lola ko Hinalikan niya, diba? Tapos kinabukasan, nagmamadali siyang tumawid ng ilog para magbenta ng mga buko pie, mga pasalubong ba para sa mga nagbabakasyon sa probinsya nila. Inalok niya ng buko pie. Ngayon, ang request kasi nung mga banyaga na dalawang dalagita, mga palamuti. So, tinawag niya, sumipon siya. Naglapitan tong mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya. So, nakapagbenta naman sila kahit paano. Samantala, dumating na nga itong isang kontrabida, si Rose, ang ate nito ni Amira, kasama yung kaibigan. Sabi naman ni Rose, at tagal-tagal ko nawala dito hanggang ngayon pagdating ko maputik pa rin. Kaya itong ayaw ko kapag pupunta ako dito hindi pa rin napapasementohan O tay, o anak, nandito ka na pala. Biglaan naman ang pag-uwi mo. Nagmano sila. Kasama ko itong kaibigan ko. Sabi naman ng kaibigan niya, naku tay, pasensya na ho kayo dito sa kaibigan ko kasi nung nalaman ko po na uwi siya dito sa probinsya nyo, napasama na ako dito. Walang pasensya. Lahat ng mga kaibigan ng anak ko, welcome kayo dito sa bahay ko. Sige na anak, magmerienda na kayo dyan. Nagluto ko ng saba, nilaga ko, sabi ni Rose. Saba na naman, wala na pang bago. Nag-text ako sa inyo, kaya nagsabi ako sa inyo na uwi kami rito ng kaibigan ko Sabi ng kaibigan niya, masarap naman yung saba, bes. Nakakabusog na, hindi pa nakakataba. Sabi naman ng tatay niya, sige na, papasok ko sa loob. Maghanap ako ng asukal, baka pwede natin gawing minatamis yan. Samantala, sabi naman nung kapitbahay nila na sabi, maraming salamat Alex, buti na lamang nandito ka. Nakapagkarga tuloy ako ng mga gamit sa'yo. Ikaw lang kasi yung maasa kong naghahabal-habal dito Sabi ni Alex noon, ako kayo pa, na malakas kayo sa akin. Ito na, nakita nga ni Rose na naglalagay ng mga timba. Nagsasalok itong tatay niya. Tay, ano naman yun? Kasi ulan daw, kaya naganda na ako para sa mga tulo. Hindi pa rin ba napapaayos ang kisame, tay? Yung mga tulo pa rin. Sabi nung kaibigan niya, eto, tara na Rose, kumain na tayo, bestie. May salad dito. Hindi salad yan. Yan, kangkong yan. Sko.
ginagawa tayong kambing. Nag-text na nga ako sabi ko uwi tayo dito Di man lang naganda na maayos. Sabi ng tatay niya, pasensya na kayo kung ganito lang ang naging buhay ng tatay nyo. Sabi, nagdrama na yung tatay nila. Samantala, sabi ng mga kaibigan ni Amira, siya ka na Amira, salamat sa'yo, tinulungan mo kami makabenta. Samantalang ikaw, hindi ka na nakabenta ngayong araw. Sabi ni Amira, okay lang nyo. May ibang araw pa naman, talagang mabuti talagang tao to, no? Si Amira, no, tinutulungan niya talaga yung mga, kalugar nila. At eto na nga, sabi na nga ng tatay niya, sensya na kayo, nagsumikap naman ako, pero ganito talaga Pero hayaan mo, pag nakaipon ako, ipapagawa ko naman talaga yung kisame. Ngayon nagulat si Rose. Merong kumalampag, merong sumugod sa tatay niya. Sabi ng tatay niya, sagit lang. Masama ang tingin sa kanya nung lalaki. Ano kaya ang dahilan nito? At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to mga kapuso. Pakatunghayan natin bukas ang next episode ng Makiling. Ang simula na ng mga masasamang plano ni Rose para sa kapatid niya si Amira. Dahil nga sa pagsiselos, diba? Kaya maghihiganti siya rito na agawin si Alex para kay Amira. Yan ang pakatunghayan natin bukas. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo muting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso, maraming salamat and Happy New Year sa lahat and God bless sa us all.